Alright, welcome back. So right now ay wala ako ngayon sa flying field kasi marami akong ginawa and ngayon gusto ko lang i-share sa inyo yung itong aking isang model, no, itong ating aeroplano na F-16. Okay, so dalawang kulay siya. Pero itong specific na model na to, ito ay expected ko to be gray kasi yan yung order ko kay Mighty Blue Hobby Shop, no? So si Mighty Blue ang madalas kong puntahan pag may kailangan ako in regards to hobbies, no, and mga models. At ito, particularly itong model na to ay gustong-gusto ko kasi, although gusto ko din to kaso wala siyang wala siyang mga missile, wala siyang mga rockets. Pero itong isang to, ito yung merong ordnance na tinatawag. So, maaaring tanong nyo, ano bang meron dito? Bakit parang involved ako dito? Kasi ang plano ko talaga, original na plano ko is magko-collect sana ako ng mga model planes, yung binubuo na mga Hasegawa. Ganun yung mga Hasegawa models. Kaya lang later on, nung kinukompute ko yung possible na magagastos is konti na lang, halos ang presyo, halos ganito na rin yung presyo, no? Pag naghasigawa ko. Kasi may mga pintura pa yon, so may spray pa, no? So, tsaka grabe yung trabaho ng gagawin doon, no? Unlike sa ganitong model, do foam siya, bukod siya ay lumilipad talaga siya, is pwede mo siya i-display at malaki yung size niya compared to Hasegawa na I think 170 to 148, yan yung mga sizes na medyo malaki, no? 148 yung ratio, no? Pero dito nga sa ganitong klase ng hobby, bukod sa pwede mo siyang i-display, pwede mo siyang laruin, pwede mo talaga siyang paliparin. So, gusto ko pakita sa inyo yung laman nito para karoon kayo ng idea ano ba yung laman ng mga kagaya nitong hobby na hindi naman to toys, no? Kung mapapansin nyo, walang toy dito na nakasulat, no? So, makikita nyo, siya ay recommended age niya is I think 16 years old pataas. I'm not sure, no? So, parang ganun din. Parang ang sistema parang bata din, ano. So, sige, tingnan muna natin yung box. Likod, ito yung harap, yung side. Ang ganda, di ba? So, para ka rin nagko-collection ng mga airplanes, no? Ayan. So, ayan siya. So, sige, buksan natin. Tingnan natin yung laman niya. So, oy, baliktad. Baliktad ba? Oo, baliktad. So, baliktad yung ating wala dito yung ibabaw. Okay. Daran. Ang laman ng kahon ay pinagpalit sa yan. So, yan mga palabas dati. Kung inabutan nyo yung pera o kahon, medyo matagal na yun. Ayan. So, ito na siya. So, gagawin ko is ilalabas ko na lang isa-isa, no? Para hindi siya mahulog. Pero pwede rin naman, tanggalin ko muna tong manual sticker. So, meron siyang mga sticker din, ano? So, gupitin muna natin tong part dito. Yan. Okay, so na-share ko naman sa ibang videos ko yung reason bakit mahilig ako sa jet, no? May mga videos ako na binigay din nila regarding bakit jet lagi ang gusto ko, no? Pwede naman ako mag 3D, yes. Nagpapalipad naman tayo ng maliliit na 3D na plane. Ito yung I think ito yung stickers. Mga stickers to. Ibababad siya sa tubig para maging visible at pwede mo siya i-stick sa plane, no? Ayan, so meron na tayo ngayon.
ng ating F-16 gray. Okay, yung ating may ordnance. So, gagawin ko is buksan ko na para hindi na makita nyo na agad. Ayan. Yan, pag ganito kasi mga unboxing, medyo talagang dapat maingat tayo. Siyempre, pinag-ipunan natin yan. So, hindi naman ganun kabilis talagang pagkita ng pera. Siguro, isipin niyo mahal to, no? At mahal ang budget dito. Well, totoo naman yan. May kamahalan din siya compared to other expenses na meron tayo. Pero kung iisipin mabuti, no? Pag sinabi kasi nating mahal, very subjective yan eh. Subjective. Kaya merong mga tao na mamahalan sila dito. So, parang hobby kasi nga talaga to. Pero, siyempre, pagdating sa ibang bagay, may kanya-kanya pa rin gusto, interest. No? May iba talagang, iba nag-i-invest sila sa mga mamahaling cellphone, mga mamahaling sapatos. So, mahal pa rin, ano? So, iba-iba lang ang form, iba-iba lang din, ano? Iba na gumagastos sa bicycle nila. So, parang iniisip natin, bike, mura lang. Pero mas mahal ang bike dito sa mga ganito, no? Yung mga piyesa ng bike, lalo na kung pang pro na, no? Mga alloy talaga. So, mas mahal ang mga bicycles. Ito yung ating wing. I think, left wing to, pag nakaharap sa'yo. No? Yan. Lagay ko muna dito. Ito naman yung left wing. Pag nakaharap sa'yo yung plane. Baba ko lang siya dito. Malakas ang hangin eh. So, dito talaga ako lagi sa lugar na to. Pag gusto kong mag-isip ng mga gagawing mga system, pag nagko-code ako sa laptop, dito ako napwesto, no? Sa lugar na to. Tapos pag naglalaro naman ako, nandun ako sa man cave. Di bale, one time ipapakita ko sa inyo yung maliit kong kwarton na laruan ko, no? So, ito yung ating ano bang tawag dito? Spar ba tawag yan? Yes, para sa ano yan, yung pampatibay ng wings. Ito yung ating vertical stabilizer. No, dinidikit siya, pero mayroong mga airplane models na hindi mo kailangan idikit. Gagamitan mo lang siya ng screw. No, this one is, I think, kailangan mo siyang idikit. No, so ito na yung ating pinaka-fuselage. Yan natin yung fuselage. Ayan. Okay. Uy, ito yung mga gusto ko eh. Ito yung mga part na hinahanap ko talaga. Yung mga ito, I think ito yung fuel tank to eh. Talagay ko, no? So, tanggalin muna natin itong mga to. Then, okay. Tatanggalin na natin yung mismo fuselage. Ayan na siya. Huwag natin konti. Baka magasgasan. Although later, magagasgasan talaga to kasi wala pa yung nguso niya. Nandun pa sa kanyang lalagyan. Yan. So, ayan yung ating pilot. Now, may mga models na may ilaw na siya talaga dyan sa loob. No, this one, wala siya. I think, meron lang siyang parang details. Hindi masyado makita. Pero one time, papakita ko sa inyo. Ayan yung medyo maliwanag kasi. No? So, makikita nyo, meron siyang engine talaga. May motor talaga siya. Yan yung tinatawag nating EDF, Electronic Ducted Fan, no, EDF. Ayan, so overall na, ganyan. So may mga ididikit pa dyan. Okay? So meron, nabubuksan din of course yung kanyang
cockpit. Ay, ayan. Bubuksan siya, no? Ito siya. And then, nandito sa loob yung mga parts, electronic parts na ayusin pa. Set up pa yan para talaga mag-function siya with the receiver. No? So, isang bagay na dapat alalahanin natin, kasi itong mga ganitong model ay mabibilis siya, no? Mabibilis ang lipad. Kaya hindi pa to advisable kung talaga hindi pa tayo marunong. So, I remember nung nagtanong ako kay Mighty Blue, first time ko noon, nagtanong ako sa kanya through chat. No, tinanong ko siya kung magkano yung ganito, yung Red Hawk yun eh. So, sabi niya, ganito yung price. Tapos, tinanong niya ako agad kung marunong na ba ako magpalipad. Sabi ko, hindi pa po. First time pa lang. So, in-advise niya ako, Mighty Blue, na mag-start muna talaga sa mga basic plane, sa mga beginner plane, kasi hindi basta-basta ang RC plane. Dahil once na nag-trial and error ka, nag-practice ka sa ganitong model o anumang model, talagang magka-crash ka. Kasama yun sa learning na magka-crash ka talaga. So, pag-isipan mo kung ano muna yung beginner plane na pwede sa'yo, na kahit mag-crash siya, hindi ganun kasakit sa bulsa, or sabihin na natin hindi siya madaling masira yung beginner plane. Hindi kagaya nito. Since siya ay foam, so once na nag-crash ka, ay putol, durog. Hindi naman durog na durog. Ano lang siya, nayuyupi, nalulukot, napuputol, pero hindi durog na durog as in talagang na madidisseminate siya, or sabihin na natin para magiging abo. Hindi ganun. Pag nag-crash ka, puputol to. Doon naman sa mga parts like itong vertical stabilizer, wala pa siyang sticker, didikit pa lang yung sticker niya. So, pagka nag-crash ka, nayuyupi ito, nalulukot, nayuyupi, minsan may punit, pero pwede mo siyang i-repair. Kaso, pag beginner pa talaga, lagi ka na lang mag-repair. At yung aeroplano mo magiging zombie na, no? At saka hindi ka mag-enjoy pag lagi kang crash. No? So, best talaga is matutunan mo na siya sa basic level. Kung mapapanood niyo yung kay Cara David na yung aeroplanong walang piloto, yan, ito yung mga furniture niya. Doon sa aming flying field sa Baradas. Absent lang ako noon eh. Hindi ako nakapunta dahil sobrang busy. Ito naman yung kanyang pa rin ulit, mga fuel tanks. No, tingnan natin yung iba pang, dami, di ba, madami siyang mga missile. So, meron na siyang 4 na missile dito. At hindi lang yun, hindi lang siya 4. Ano pa? So, 6 na missile. 6. No? So, ito yung nabul ko talaga sa kanya. Meron na akong F-16 eh. Kung mapapanood niyo yung iba kong video, meron akong F-16. Hinabol ko talaga tong armament niya, yung kanyang mga missile. Tapos, meron siyang fuel tanks, 3 yung fuel tanks niya. Then, 6 na ganito. So, ayun, mamaya ipapakita ko sa inyo yung yung isa-isa yung mga missiles dito para mas makita nyo close up and personal. Ito yung nose cone. Yan, ito yung muso ng airplane. Yan. Sige, close up na nga natin ngayon para kita nyo yung ating mga missile. Malaki siya, mahaba. Ito yung aking daliri. So, ayan. So, may idea kayo. Lampas siya, So, malaki talaga siya. Mahaba. Then, yung ating gears. Mga gears natin. Merong gear na na automatic mag-deploy or sabihin natin lalabas, then papasok. Merong ganung models. At meron din ako noon sa F-16. Sa F-22.
na yung retracts, yung tinatawag na retracts. Pero ito kasi kaya gusto ko yung ganito lang kasi minsan yung maintenance, dahil pag laging gumaganon yung mga gears, so possible pwedeng pag nagkamali ako sa landing masira yun, so kailangan palitan yung buong, sometimes yung buong mechanism. Eto kasi once na nagkamali ako ng landing, matatanggal to, pwede mo ikabit. Kaya lang ang disadvantage nito, pag lumilipad ka na, nakababa yung gear mo habang nasa ere ka, nakababa yung gear mo. So, mag-introduce ng drag, no? So, medyo mas mabagal yung lipad mo kasi nagiging sagabal sa hangin, no? So, it's up to you kung gusto mo nang tanggalin to, hand launch lang, o kaya bumili ka ng retracts model, yung nagtatago yung gear, pipindutin mo lang sa yung receiver, no? So, yan. Pinakalaman ng, ito yung pin sa ilalim ng F16. Pabalaman. Wala na. Ito yung mga screws niya. Ito yung pinaka nose gear. Nose gear yan. Okay, so mas na siya ngayon, mas matibay kaysa sa dating model. Yung isang F16 ko naman kasi, yung tawag dito, wala siyang mga missile, kaya ito mas gusto ko to kahit meron na akong F16. Kahit may F16 na ako na isa, bumili pa rin tayo ng ito para para dahil lang sa sa mga missiles sa ordnance. Okay, siguro mamaya or siguro susunod na video, papakita ko yung buo na, yung na-assemble ko na. Kasi medyo matagal ito buuin, didikitan mo pa. So, marami naman sa YouTube. Kung gusto nyong makita yung particular model na to, makita nyo yung kanyang paano siya na-assemble, marami sa YouTube. F16 FMS 64mm EDF RC plane. Okay, so yun lang. Alright, so magkita tayo ulit sa susunod. Bye-bye.